Okay, Kado. Would you like this? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magse-77 na ho ako sa December. Pero hindi tayo katulad ng ating leader ng bayan na hanggang ngayon ay hindi pa po naglulunsad ng kanyang administrasyon. Failure to launch. At dinadala pa tayo sa World War III. Explain ko sa inyo ang World War III. Baliktad actually. 3 digmaan ang krisis sa Malacanang. Bakit? Pulse Asia June survey speaks for itself. Our president now is suffering from a major headache dahil ang performance niya, approval 53, ang disapproval 19, ang net approval rating 34 na lang. This is before Typhoon Karina. Ang kanyang trust rating, 52, approval, 21 disapproval, net, 31%. Bagsak pa rin. Mamaya natin pupuntahan si Inday. Papayag ba kayo na 3 lamang sa 10 Pilipino ang sumusuporta sa ating Pangulo? Papayag ba kayo? Hindi. Dahil ilan daw yung bumoto sa kanya? 31 million. Eh bakit ngayon mukhang 5 million lang yata? Ha? Katatapos lang po ng State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero para sa atin, ito ho ang tunay na State of the Nation. Our most urgent national concerns na sinimula na kaninang i-describe ni Camentong Laurel. Pakita natin ang slide. Ayan. So, next slide. Ito ang unang digmaan, mga kabansa, na nangyayari sa ating bayan ngayon. Ang digmaan na pangkabuhayan sa loob ng ating mga pamilya, sa loob ng ating mga tahanan. Hindi ko na iisa-isahin. Pero ang pinakamataas po ay ang pagkontrola ng mga presyo ng bilihing pang-araw-araw. Ang pangalawang digmaan ay ang kaayusan sa ating lipunan. Next slide, please. Social order. Ayan. Fighting graft and corruption ang pinakamataas. At ito'y nakakapangamba dahil mukhang ang bloodstains ng corruption ay nakakaabot sa JP Laurel. Ano ba ang nandun sa JP Laurel na dating tinatawag na Abilis? Kung hindi ang palasyo ng Malacanang.
may kasabihan ng mga Turko, pagka pinapasok mo ang payaso sa palasyo, ang payaso ay hindi nagiging hari. Ang palasyo ay nagiging isang sirkus. Yan. Kanina sinabi ni Kamentong na ang prioridad ng ating Pangulo ay nandito sa pangatlong digmaan, kung saan 5% lamang ng ating mga kababayan ang nagsisimpatya. At dito sa priority ng ating legislatura to amend the Constitution, 1%. Ang pangalawang digmaan ay laman ng ating mga komunidad at nasa loob ng ating mga barangay. Ang prioridad lamang ng ating Pangulo ay nandyan sa 5%. Sa magulong isip lamang ng mga bangag at sa bangag na utak lamang ng ating liderato. Subalit ano ang epekto nito sa ating sambayanan? Sa buong bansa, matinding pagkalito, malalim na kaguluhan na nagbabadya ng malawakang kamatayan. Mga kaibigan, mga magulang at kapatid, gusto ba nating isubo ang ating bansa sa isang digmaan na hindi naman atin? Alam nyo, bilib ako sa mga Amerikano. Bakit? They are willing to die up to the last Filipino. They are willing to die up to the last Ukrainian. They are willing to die up to the last Palestinian. They are willing to die up to the last Filipino. Yan ba ang kaibigan? Narinig natin ang ating Pangulo sa katatapos lamang na SONA. Pero ito ay binatikos na ni Ambassador Bubi Tiglao sa column niya kaninang umaga. West Philippine Sea is a fiction and a dangerous one. Alam nyo, si Marcos, hindi Pangulo nung magsalita siya sa harap ng Kongreso. He was a cheerleader. Ra, ra, ra! Sisbomba! Palakpakan naman ang mga buhaya! Ang sabi niya, we will not kneel. We will not waver. Ala, yung recent resupply mission to our soldiers on board the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal was without any incident. It was peaceful. Why? Because Marcos wavered. Because Marcos knelt. Marcos considered that number one, there will be prior notification. Number two, that there will be cargo inspection to show only humanitarian necessities and no construction and building materials were on board the supply ships. Huwag po tayong mag-isip na miski na isang segundo na papasok tayo sa teritoryo ng
ang isang banyagang bansa ay bibigyan pa tayo ng red carpet. Mga kabansa, yan po ay red line. Makakapasok lamang tayo dyan kung meron tayong protocol na sinimula noong panahon ni Erap hanggang kay Duterte. Pero inalis po yan ni Marcos at ngayon, ibinalik na niya. So Marcos wavered at lumuhod siya. Dahil kung hindi siya luluhod, mag-aalsa ang Armed Forces of the Philippines dahil ang mga marino naka-assign sa BRP Sierra Madre ay mamamatay sa gutom. Huwag tayong magbiruan pagdating sa foreign relations. Hindi na yan abot ng payola ni Tambaloslos. Hindi na yan abot ng ayuda ng First Lady. The SONA was a fiction. The matatag curriculum and systematic overhaul of our public school system under former Secretary of Education Sara Duterte is the only accomplishment of the Marcos administration for 2 years. Mabuhay si Sara! The President himself confirmed that because the Vice President's historic landmark for the longest portion of his SONA. I-review niyo yung SONA. Pinakamahaba yung tungkol sa ating mga guro at sistemang edukasyonal. Kaya ang acronym ngayon ng SONA, State of No Achievement. SONA. The Pogo ban is a fiction. Isang araw lamang, kinabukasan, all Pogos will be banned by year end. Ano ang nangyari? Nag-announce na his wife's stool pigeon, si Altenco Pagcor chairman, was already announcing 12 exemptions. It seems magkakaroon lamang ng pagpapalit sa pangalan. Pogo to internet gaming licenses para magkaroon ng isa na namang round ng kutungan. Wow! The 5,500 flood control projects are a fiction. Pinatunayan niya ng Typhoon Karina. Pero may nagtago. The chairman of NDRRMC is not Bongbong Marcos. The chairman is the Secretary of Defense, si Tago Teodoro. He was a no-show. For the first time since the Duterte administration, the agency's response was 3 days later. Teodoro, if you will be reminded, was also the disaster czar during the time of Gloria Macapagal Arroyo. History repeats itself. Noon Undoy, ngayon Karina.
No wonder active military officers and personnel wants him to resign and remain a fiction. Karina also demolished EDCA, the sites for humanitarian assistance and disaster response, as being not only fiction, but American hot air. The Office of the Vice President and the Chinese Embassy through the Phil-Chinoy community were first responders. No American soldiers and equipment on site. Meron ba kayong nakitang Amerikano na nag-jet ski dyan sa mga baha sa paligid ng Metro Manila? We would like to recognize yung ating mga kasamahan na nagmarcha po dyan sa labas, mga grupo ng Anti-Imperialist Coalition. Salubungin po natin sila sa grupo na pinamumunuan nila Ginoong RJ Haveliana. Ito po yung mga dumalo doon sa pagtitipon ng mamamayan sa Liwasang Bonifacio na isiniwalat nila ang napipintong pagwasak sa ating bayan dahil sa EDCA sites at sa mga digmaang patakaran ng Estados Unidos na ipinapatupad ng parang tuta ni Marcos Jr. at ng kanyang gobyerno ngayon. So muli, palakpakan natin ang mga kasama natin mula sa Anti-Imperialist Coalition at koalisyon ng mamamayan kontra gyera. Salamat po kami. Ayun. No. Ayun. Maraming salamat, Ginong RJ. Find your space. At magpapatuloy po si Kamintong at may mga iba pa tayong mga speakers to wrap up at babasahin ni Kamintong po on this portion. Salamat, RJ, sa grupo. And the rest, please pay attention. There is a breaking news. Naglabas po ng sulat ngayon ang Vice Presidente Inday Sara Duterte upang magsalita sa kalagayan na ang Philippine National Police at this very moment ay parang private armed group ng mga politiko. Let's listen to Kaado Paglinawan on this. Kamintang, would you like to announce? Okay. For a few minutes, we will move forward ang ating mga symbolic na mga representation ng digmaan ng Amerika na napipintong wasakin ang pinakamamahal nating bansang Pilipinas. RJ, find a space in front. Salamat. Sa likod po, makikita ninyo ang mga symbolic na mga representasyon ng mga armas pangdigma ng Amerika na gustong ilagak at itago sa ating bansa na magbubunsod ng digmaan hindi lamang sa riyon ng Asia-Pasipiko, kundi sa buong daigdig. Kaya maya-maya po, tatalakayin natin yan. O again, attention please, dito po, with Kaado Paglinawan, pakinggan nyo po ang statement ng Vice Presidente ng bansa na pilit sinisikel ng isang police general na hindi naman inalal ng bayan ay hindi niya nirerespeto ang pangalawang Pangulo ng bansa. Itong si General Marbil, makinig ka sa statement from Kaado Paglinawan. Bago ko po banggitin ang aking konklusyon, sisingit lang po natin ang isang open letter to Romel Marbil galing sa ating Vice Presidente. Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay ako agad ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ng ating bansa
na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakakatatlong interview ka na sa patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan ko kayo sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Pero hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na paglilinlang sa aking mga kababayan. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinapahayag sa taong bayan, lalo na kung ang mga kasinungalingang ito ay mula mismo sa pinakamataas na opisyal ng kapulisan. Iisa-isahin ko. Una, ang Vice Presidential Protection Division ay isinailalim ng PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ng mga tulad mo ang security ko at ang susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM at PNP. Pangalawa, sinabi mo, local police also augment Duterte security every time she visits the provinces. Kaya nga ang BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Pangatlo, we requested the Office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders sa utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Pangapat, we don't see any threat against the Vice President, sabi mo, so we need to reduce the people. If they want more, then we will add if they request it. Hindi ba malisyosong pagpapalabas ng video footage noong ako'y nasa NAIA? Kuha sa isang lugar kung saan pawang mga empleyado lamang ng paliparan at piling tao ang maaaring nandoon. Hindi nabaling ako, ngunit nakuha tayo sa publiko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor na edad na anak na naging malaking banta sa kanilang seguridad. Bukod pa rito, kamakailan lamang ay nagtuno rin ang mga operatiba ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko. Bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmagandang loob na opisyal ng Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang maaaring mangyari. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa mga external elements? Hindi ba ang threat kung harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Isa pa, sinasabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtira ka pa ng 45 na tauhan
ng PNP na ikaw ang pumili. Tandaan mo, pagdating sa seguridad ng aking pamilya, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Mambabatas ka lang, hindi ka Diyos. Panlima, the relief was for police visibility. Maganda sana ang hangarin kung totoo, ngunit kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na pinili niyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinalipat-lipat sa National Capital Region na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Simula na maging mayor ako noong 2010, nandiyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang police to the population ratio sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makabago mag-isip at gagamit na makabagong teknolohiya, drones, innovation at iba pa upang mabigyan solusyon ng issue ng peace and order. Kung kaya ninyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri ng harassment na kaya ninyong gawin sa karaniwang mamamayan. Tulad na lamang ng intimidasyon sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City, kamakailan. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos kong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang cocaine video. Let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is, a clear case of political harassment. Ito ay malinaw, lalo na't saklaw ng relief order ng mga tauhan ng PNP. Mayroong trust and confidence ko dahil kung hindi sila security ng Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong 2016, ay security ko ay mula pa noong 2007. It was obviously targeted list and a targeted maneuver, nothing less. Masyado na atang mahaba ang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay huwag mo akong banggitin sa mga pag-i-interview mo. Unahin na natin ang pagtulong sa mga nabaha, pakikiramay sa mga namatayan, at mga nakamamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag pang mga araw sa pagtutok sa kahirapan at gutom at marami pang problema ng mamamayan. Asahan mo ang sulat na ito sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin dahil hanggang ngayon talamak pa rin ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo at laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo. Lagi kang magsabi ng totoo. Para sa bayan, Sara Duterte! Mabuhay ang Vice-Presidente ng Bansang Pilipinas! Mabuhay ang paghahayag ng katotohanan! Now, Mr. Marbel, General Marbel, pag may mangyaring masama sa Vice-Presidente ng bansa, sa kanyang pamilya, their blood will be on your hands sapagkat ikaw ang nagmaniobra sa utos ng politiko at lahat ng ito ay hindi mangyayari kung hindi ka rin inutusan ni Mr. Marcos Jr. na ipatupad ang isang kabaliwan na desisyon na tanggalan ng mga security personnel ang pangalawang Pangulo ng bansa. Sisingilin ka ng taong bayan. Tsak na darating yon, Ginoong Marbel.